Last week po, natutunan natin na yung qualification to rule sa kingdom ay nakabase kung paano tayo naglilingkod sa Lord, no? Habang nasa mundong ito. At natutunan din natin na dapat huwag nating kalimutan na si Jesus ang dapat ang palaging sentro ng ating buhay. Sapagkat patuloy siyang kumikilos sa ating buhay upang naisin natin at isagawa natin ang kanyang kalooban. Ngayon naman po ay natapusin natin yung chapter 10. No? Ito yung mga last verses sa chapter 10. No? So, ang text natin today is Mark 10, verses 46 hanggang 52. At ang title ng ating sermon today is Open My Eyes, Lord. Meron tayong kantang ganyan, no? Open my eyes. Ano? Open the eyes of my heart pala. Kulang yung ginawa ko. Open my eyes, Lord. No? Kasi ito yung summary ng katuruan ni Jesus sa buong chapter 10. Na dapat yung eyes natin nakafocus sa eternal, hindi sa temporal. So, tingnan natin, no? Naiksilan ito, 6 na verses lang yata ito. Sabi sa verse 46, Then they came to Jericho, and as he was leaving Jericho with his disciples and a large crowd, a blind beggar named Bartimaeus, the son of Timaeus, was sitting by the road. So, una kailangan malaman natin, no, na during Jesus' time, dalawa ang Jericho. No? Kailangan alam natin. No? Kasi, kung hindi, pag binasa natin yung ibang gospel, sasabihin natin mayroong contradiction. No? Kasi dito sinasabi ni Mark, naganap yung eksena habang paalis na sila ng Jericho. No? Sa Matthew, ganun din. Pero pag binasa mo naman yung Luke, sabi doon, approaching Jericho naman sila. Eh bakit? Kasi noon, during this time, dalawa yung Jericho. Meron tinatawag na Old Testament Jericho at New Testament Jericho. No, so, ang ibig sabihin nito, sila Jesus dumating sa Old Testament Jericho. Yung pagitan ng Old Testament Jericho at saka New Testament Jericho is around 1.6 kilometers. No? Lapit lang to, siguro mula dito hanggang sa bahay namin. Ganun yung distansya. So, ibig sabihin, dumating sila Jesus sa Old Testament Jericho, kasi muna yun, from Galilee, and then, susunod doon, New Testament Jericho. Kaya itong bulag na ito, nadaanan nila Jesus nung naglalakad sila from Old Testament Jericho going to the New Testament Jericho. So, in between, nung nadaanan ni Jesus itong mga itong bulag, no? Tapos iisipin natin, bakit ang daming kasama ni Jesus? Sabi, large crowd, no? Large crowd. Maliban doon sa 12, may kasama siyang napakaraming tao. Bakit, no? Kasi nalalapit na yung Passover. Tandaan natin, si Jesus ay namatay noong Passover. Kasi siya yung ating sacrificial offering para sa ating mga kasalanan. Kaya kailangan Passover siya mamamatay, no?
So, Passover is approaching. Siguro to estimate ko mga 1 week before Passover. No? Kaya, siguro mga 10 days na lang mamamatay na si Jesus. Dito, no? Dito sa story na to. No? Kaya maraming tao kasi nalalapit na yung Passover. And lahat ng lalaki sa buong Israel are required to go to Jerusalem, no? Sa temple para sumamba and mag-offer. No? Lahat sila. No? Lahat ng lalaki. Kaya napakaraming tao. No, meron mga caravan dyan kung saan galing yan. Nung nag-alakwa yan from Galilee o kaya dun sa Decapolis na tinatawag yung mga bayan sa north ng Israel. No? Naglalakwa yan sila, nakakaravan yan. Papuntang Jerusalem. Kaya maraming tao. No? Tapos dito sa Mark and Luke, sabi isang beggar lang ang binanggit. No? Pero sa Matthew, sabi dalawa. So bakit? No? Sasabihin na naman natin, copy kaya kung binabanggit to. No? Kasi ayoko isipin nyo na may copy ka Bible. Bakit? No? Sabi ni Mark, isa lang. Tsaka ni Luke, sabi ni Matthew, dalawa. Kasi isa lang yung pinangalanan ni Mark. Kung sino lang yung focus ng story. So, kagaya ng natandaan niyo ba yung sa demon possessed na sa Decapolis, yung demon possessed, di ba? Dalawa yun, pero isa lang din yung pinangalanan ni Mark. Sabi ni Mark, isa lang, kasi yun yung bida doon sa story. Kaya walang contradiction sa scripture, no? Kasi kung magkaroon ng contradiction, ibig sabihin, mali yung interpretation. Okay? Hindi pwede magkaroon ng contradiction ang scripture or else hindi na ito kapanipaniwala. Tandaan natin yan, no? So si Bartimeus nakaupo sa pagitan, sa daan, sa pagitan ng Old Testament Jericho and New Testament Jericho. Nung dumadaan si Jesus, galing na sila Jesus sa Old Testament Jericho, papunta na sila sa New Testament Jericho. Malapit na to sa Jerusalem. Verse 47, and when he heard that it was Jesus, the Nazarene, ito yung bulag, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. Sa dami ng tao, siguro na binibi Bartimeus, nag-uusap-usap yung mga dumadaan na nasa crowd si Jesus. Kasi very popular na si Jesus during this time. No? Kaya nga, kumbaga, mainit na siya sa mga Pariseo. Kaya nalaman niya nandun si Jesus, kaya siya sumigaw. No? Sabi, Jesus, Son of David, have mercy on me. At sa pagsigaw niya, makikita natin yung desperation niya at yung desire niya kay Jesus para sa kanyang pangangailangan o kagalingan. No? Pag sinin natin yung tawag niya kay Jesus, sabi niya, Son of David. Jesus, Son of David. Yung Son of David, ito ay isang messianic title. Isa to sa mga title ni Jesus na siya ang Messiah. Son of David. Kasi si David ay hari. So ang pinakikita nito, si Jesus ay ang ating righteous king. Kaya messianic title to. Mababasa natin yun sa Jeremiah chapter 23 verse 5. So, dahil din sa pagsigaw ni Bartimeus, nalalaman din natin na hindi lang maraming naririnig itong si Bartimeus tungkol kay Jesus. Hindi lang siya maraming naririnig, kung hindi naniniwala din siya sa claim ni Jesus kung sino siya. Kasi tinawag niya Son of David.
So naniniwala siya sa claim ni Jesus na si Jesus yung Messiah. No? Naniniwala siya. Kasi sa panahon natin, no, nakakalungkot. Kasi maigi pa to si Bartimaeus, no? Naniwala siya sa claim ni Jesus. Pero sa panahon kasi natin, ang dami nagsasabi na hindi Diyos si Jesus. Nakakalungkot talaga. Pag nagbabasa ako sa Facebook, titingnan ko yung mga feed. Pagka yung mga ibang mga minor na difference lang, pinalalagpas ko na yun. Pero kapag nakita ko na may nagsabi na si Jesus hindi Diyos, parang hindi ko matiis na hindi magkukomento, kaya nagkukomento ako. Kasi kapag hindi ka naniwala hindi Diyos, Jesus, ibig sabihin kulto ka, no? Kulto ang tawag doon. No? Sa panahon natin ngayon, ang dami nagsasabi niya na si Jesus tao lang. No, pinagtataka ko kung tao lang, bakit yung sinasamba? So, bakit yung tinatawag ng Panginoon? Kung tao lang si Jesus. No? Sa kabila ng sinasabi ng Scripture tungkol kay Jesus, hindi pa rin sila naniniwala. Kasi si Jesus, hindi niya sinabi, direktahan, ako ay Diyos. Kasi hindi naman yun ang purpose niya, bakit siya nagkatawang tao. Ang purpose niya is to serve, hindi to be praised, no? Kasi kung ang purpose si Jesus, nagkatawang tao siya para sambahin siya, nasabihin niya, ako Diyos. Pero di ba pag-aaralan natin, pumunta ako, nagkatawang tao ako, I came to serve, not to be served. No? Kaya, yung iba mga pilosopo, sasabihin nila, wala naman sa Bible, nagsabi si Jesus, direktahan na ako ay Diyos. Hindi nga direkta, pero sinabi ni Jesus, ang Ama at ako ay isa. Ano yung sabihin? No? Kung si Jesus ay tao lang, dahil sila ay iisa ng Ama, so ang Ama tao din lang. No? Talagang, ewan ko bakit hindi nila matanggap. No? Sabagay, ano yun? Judgment yun sa kanila. Pero ito si Bartimaeus, very evident siya. No? Kitang-kita mo sa kanya, yung kanyang faith. Kahit bulag siya physically, no? Bulag siya physically, pero nakakakita siya spiritually. No? Kasi sabi niya kay Jesus, have mercy on me. Mahabag ka sa akin. No? Mahabag ka sa akin. Sabi pa sa verse 48. And many were sternly telling him to be quiet. But he kept crying out all the more, Son of David, have mercy on me. Paulit-ulit, sinasaway siya ng mga tao. Huwag ka maingay. Manahimik ka, no? Sabi. Pero kahit sawayin siya, hindi siya mapigilan. Mas lalo pa siyang sumisigaw ng malakas. No? Kasi yung word na sternly, at ibig sabihin, showing great disapproval in a forceful way. Yung word na ginamit dito ni Mark, sternly showing great disapproval in a forceful way. Siguro habang pinapatahimik siya ng mga tao, tinutulak pa siya, no? Tinutulak pa siya. Kasi nga, forceful eh. O baka tinatakpan yung bibig na habang sumisigaw. So, huwag ka maingay. Sabi pa, get, no? So, ibig sabihin, paulit-ulit siyang pinipigilan ng mga dumadaan, lahat yung nakakarinig sa kanya. Pero hindi siya napatahimik. Ba't kasi nga, lalo pang lumakas yung kanya sigaw. Kasi nga, desperado siya. Ang tanong, bakit siya pinipigilan ng mga tao? O bakit? Kasi nga, malapit na yung pista, yung Passover. No? So, dahil malapit na yung Passover, parating na yung mga tao, nagmamigrate na sila papuntang Jerusalem. So, yung mga Roman soldiers at saka yung mga guards ng temple guards, naka-high alert na yan. Naka-high alert na yan. Yung security, naka-high alert na kasi yung daming tao. Kaya, ang iniisip ng mga pumipigil dito sa lalaking ito, kung barinig ng mga Roman at Jewish authorities yung sinisigaw ni Bartimaeus, na si Jesus ay Son of David,
magkakaroon ng problema. No, magkakaroon ng problema. Kasi lalabas na political threat si Jesus. No? Kasi alam ng mga Romans na si David ay king. Kaya ang mga Romans, kapag mayroon nag-declare na may king, threatened yan sila. Kasi nga, ayaw nila na magkaroon ng ibang king, maliban doon sa king na pinapoint nila. No, yung kaalyado nila. Kaya threatened to, itong mga tao. Kaya sinasaway nila si Bartimeo, huwag kayo maingay. Baka marinig tayo ng mga Roman soldiers o mga Jewish authorities. Pero hindi nila napigilan si Bartimeus. No? Sabi sa verse 49, and Jesus stopped and said, call him here. So they called the blind man, saying to him, take courage, no? Get up, he is calling you. Kaya nakuha ni Bartimeus yung attention ni Jesus. Kasi sa kabila ng pagtigil sa kanya ng mga tao, sige pa rin siya. So nadinig din ni Jesus yun. No? Siyempre, alam din ni Jesus yun na pwede maging threat itong nadidinig na ng mga tao na sinisigaw ni Bartimeus sa kanya. No? Baka mamaya mapaaga yung kanyang pagkadakip. Kaya sabi ni Jesus, tumigil siya, sabi niya, tawagin niyo siya dito. So sa dami ng sa dami ng tao, pinapunta ni Jesus sa kanya si Bartimeus. No? At bagamat malapit na siya sa major point ng kanyang mission, nagawa pa ni Jesus maglaan ng extra time para dito kay Bartimeus, no? Para tugunan yung kanyang pangangailangan. Kaya ang Diyos, sovereign, no? Sovereign ang Diyos, no? Alam niya ang pangangailangan ng tao. Nakikita naman natin na binigyan niya ng faith si Bartimeus, no? Kasi kung hindi nito tatawagin si Jesus na Son of David. At nakita natin, no, na yung faith, eksakto, no? Sakto-sakto. Yung timing na dumadaan si Jesus, sakto eh. Ganon magbigay ng faith ang Lord, no? Sakto yan. Hindi yan kailanman nalilate. At ang Diyos na nagtatakda ng lahat. Maging ang ating kaligtasan. No, kasi kung minsan tayo, pray tayo ng pray, no? Minsan pray tayo ng pray. Pero hindi dumadating yung ating hinihiling, no? Hindi dumarating yung ating pinagpipray. Ano ibig sabihin, no? Ibig sabihin ba, no? Na late ang Diyos? Ibig sabihin ba, no? Hindi kaya ng Diyos yung iyong hinihiling? Hindi, no? Ang ibig sabihin lang nun, either no yung answer ng Lord sa ating prayer, or hindi patay. Kasi ang Lord na nakakaalam. Never siya ka-late. Ang Lord hindi yan malilate. Hindi tulad natin. Madalas tayong malate. Dito sa church, madalas natin malate. No, pero ang Lord hindi yan malilate. No, kung 10 o'clock dapat, 10 o'clock dapat. No, ganun ang Lord. Hindi yan malilate. Lagi siyang on time. No, at yung inihiling natin, alam ng Lord kung kailan niya dapat ibigay. Na ako, marami akong personal experience tungkol dyan. And ma-amaze ka talaga. Minsan mamingiti ka na lang, Lord, pinakaba mo ko. Kasi, siyempre, dahil binibuild ng Lord yung ating tiwala sa Kanya. No, halimbawa, example lang, no, meron kang pangangailangan. Kailangan mo ng atrenta. Halimbawa, pinansya. Due date na, atrenta. No, minsan,
29 na, wala pa, no? Siyempre, relax ka lang ka mo, ikot ka na, di ba alam kung saan ka pupunta. Kasi nga, wala kang tiwala sa Lord eh. Hindi ka nagtitiwala, ipoprovide niya. 30 na yung Judith, tapos 29 na. No? Tapos, kinagabihan mo, tsaka mo matatanggap yung answer ng Lord. Sabihin, sakto, on time, hindi yung late, no? Ang late, yung 30 yung Judith, pangangailangan mo 30, na-receive mo yung response ng Lord, uno, yun ang late. Pero yun, at 30 yung Judith, 29 ng gabi na-receive mo, ano pa yun, hindi pa late yun, aga pa rin yun. No? Isang ganun tayo eh, tinitingnan ng Lord sa atin kung ano magiging reaction natin, no? Na iikot ba yung ano mo, yung quit mo pagka papalapit na yung araw? No? Pero hindi dapat, no? Kailangan talaga magtiwala tayo sa Lord, no? Pero kung minsan kahit na kahit na ilang beses mo na na-experience yung gano'n, minsan gano'n pa rin ang pakiramdam mo pag malapit na, no? Minsan sasabihin mo, Lord, huwag mo naman akong pakabahin. Pinakakaba mo ako na kumbaga malapit na, tsaka mo tinutugon yung prayer mo, yung request ko. Pero, sign lang yun, no? Na hindi ka nagtitiwala. Kasi kung nagtitiwala ka, hindi ka kakabahan. Kaya nga yung ang tawag doon, bago mag-depression, nararamdaman ng tao. Anxiety and faith cannot coexist. No? Hindi pwedeng magsama yan. Kapag may anxiety ka, hindi pwedeng pumasok ang faith. No? Kailangan mawala yung anxiety bago papasok yung faith. Hindi yan pwedeng magsama. Either meron kang anxiety or meron kang faith. Kaya yung inconvenience sa iba, no, inconvenient tong si Bartimeo sa mga ibang dumadaan eh. Kasi baka nga magkagulo, no? Pero kahit na inconvenient sa iba, naging priority ni Jesus. Na-prioritize siya ni Jesus. No? Sa atin, totoo rin to, no? Na minsan yung priority ng Lord, para sa Lord, yung kung ano yung priority sa Lord, inconvenient sa atin. No? Madalas, gano'n eh. Ano ba yung priority sa Lord? Very inconvenient to sa atin. No? Kasi kakainin ito yung oras ko, yung time ko, yung gusto ko pang matulog. No? Kasi kailangan natin bumangon. Very inconvenient yun sa atin. Pero, no? Priority yun para sa Lord. Kailangan mong bumangon. No? Minsan, hiling tayo ng hiling sa Lord. Pero tayo naman, hindi naman tayo yung gusto ng Lord na gawin natin, hindi naman natin ginagawa. No, one way, selfish. No? Ganun ang tao. Very selfish tayo. Puro tayo hiling. No, ang gusto lang ng Lord, mag-obey tayo, hindi natin magawa. No, one way lang, no? Hindi tayo nang hiling, pero tayo, wala tayong ginagawa para sa Lord. Dahil nga inconvenient yung hinihiling ng Lord sa atin, ang ginagawa natin, hindi natin sinusunod. Hindi natin susunod din eh, kasi inconvenient sa atin eh. Umiiran yung ating selfishness. Yung convenient lang sa atin, yun lang ang gagawin natin. Yung nakatotohanan eh. Pero kung napanood ka kami, sabi ko, hindi. Nag-join pa, akala ko Bible study, nag-join pa ako. Natinig ko yung pastor, sabi ko, pastor, dapat hindi kayo nagsisermo, kayo mga pastor, sabi niya, lahat, hindi lahat niya. Kayo mga pastor, hindi niyo dapat sinasabi yung pagkakamali ng iba. No, huwag niyo sabagitin niya, kasi ano yan, nagsiself-righteous kayo, ano sasabihin mo sa pulpit?
So, ewan ko siguro hindi nag-aaral yung pastor kasi tinuturo sa eskwelahan na ang preaching dapat merong isasabihin mo yung fallen condition of men. Gaya ng sinasabi ko ngayon. And then sasabihin mo kung ano yung kalooban ng Lord, kung ano yung gusto ng Lord. Ang tawag doon, edification. May edify yung nakikinig. Pero yung pastor sabi niya, hindi dapat yun. Kasi lumalabas self-righteous ka. Pero self-righteous, preaching yun. Kailangan nga, may review, kailangan nga tumatagos sa puso yung ano, inasabi ng Bible. Ang ginawa ko, kung nag-exit ako dun sa meeting, no? Sabi ko, anong klaseng ano yan? Gusto mo, pastor, ituro sa church, gaganda ang buhay nyo, mahal na mahal kayo ng Lord, no? Yung mga pangangailangan nyo, tutugunin ng Lord yan. No? Sino sasabihin mo? Paano kung hindi tinugunan ng Lord? Hindi na maniniwala sa Lord yung tao na yun. No? Kasi puro yung conveniente lang doon sa tao, sasabihin natin. So naantala, no? Yung pagpunta ni Jesus sa Jerusalem. Pero yung pagkaantala na yun, yung delay na yun, nag-serve as a teaching moment, no? Para sa mga alagad. No, alam po nga natin na ang purpose ni Jesus dito ay i-train yung mga alagad kasi nga sila yung magiging leaders ng church. At yung matagal lang tinuturo ni Jesus sa kanila na huwag pipigilan yung mga nangangailangan ng ministry, no, na siyang dahilan ng pagkakatawang tao ni Jesus. Pagkakatawang tao si Jesus to serve, to minister, no? Lagi niya sinasabi. Na huwag pipigilan dapat, no, ng mga alagad. Kaya nga pagkatapos nilang sawayin o sigawan niyo si Bartimeus, ngayon, bini-welcome na siya. Take courage, no? Call him. No? Tinatawag mo siya. Pero paano wala kay Bartimeus yung, yung welcome ng tao? No? Kaya nga, ito ay isang example kung paano dapat mamuhay ang isang mananampalataya. Paano wala kay Bartimeus yung change in behavior ng mga tao. No? Kasi, noong una sinasaway nila, pero nung tinawag na ni Jesus, welcome ka na pala, welcome ka pala. Noong una hindi ka welcome. Pero dahil sabi ni Jesus, tawagin niyo, welcome ka pala. Anong ginawa ni Bartimeus? And throwing off his outer garment, he jumped up and came to Jesus. Nakita natin yung excitement ni Bartimeus, no? Yung balabal niya, tinapon niya. No? Nung pagkatawag sa kanya ni Jesus, ganun kahalaga yung tawag ni Jesus sa kanya. Sana all. No? Bakit pinanggit pa ni Jesus? Yung pagtapon ng balabal ni bakit binanggit pa ni Mark? Yung pagtapon ng balabal ni Bartimeus. No? Kasi, yung panahon nila, ang damit napakahalagang bagay. Hindi kagaya natin ngayon, kaya mapalad tayo ngayon. No? Kaya nga sabi ko sa inyo, araw-araw may testimony kayo. Kasi ngayon, sino dito yung dalawa lang ang damit? Wala, ano? Si Ahmed, dalawa lang ang damit? Walang, dalawa lang ang damit sa atin dito. Marami, no? Sa panahon nila, kapag meron kang damit, tapos may balabal ka, yung balabal mo, pag-aari na yun. Katumbas na, kumbaga, parang possession na, parang cellphone na yun. No? Pwede mong ibenta yun. No? Investment na yun. Yung balabal, yung damit, ginagamit sa trading. No, sa panahon nila. Di ba kaya nga yung damit ni Jesus nung pinako, pinagsapalaran yung damit niya. Kasi nga mahalaga ang damit. Nung panahon nila, kasi hindi naman ganun karami ang damit. No? So paano dahil si Bartimeus sa isang pulube, para sa kanya, yung balabal niya, napakahalaga niyang possession. No? Napakahalaga sa kanya, no? No? Kumbaga, considered ng ari-arian niya yun. Pero nung tinawag si Jesus, anong ginawa niya? Inagis niya.
Inihagis niya yung balabay, wala akong pakialam dyan. Sabi niya, ang mahalaga sa akin si Jesus. No, sana all. Hindi yun mahalaga sa kanya kasi alam niya si Jesus ang lahat ng pangangailangan niya na kay Jesus na. At yung pinakamahalagang sa lahat, more than our possessions. Yung kaligtasan, alam niya na, nasumpungan niya na. No? Kaya si Bartimaeus, alam niya kung ano yung priority sa kanyang buhay. No? Sana all ulit. Para sa kanya, walang kasing halaga si Jesus. At alam niya na matutugunan ni Jesus lahat ng kanyang pangangailangan. Lalo na yung pinakamahalagang pangangailangan niya, yung kanyang kaligtasan. Ito yung sinasabi ni James na dapat ganito yung ating faith. Sabi ni James, faith without works is dead. No, hindi mo yung matatawag na faith. No? Tingnan natin ang reaction ni Jesus. And Jesus answered him and said, "What do you want me to do for you?" And the blind man said to him, "Rabboni, I want to regain my sight." No? Pansinin natin yung tanong ni Jesus dito. What do you want me to do for you? No, last week, si James at si John, nag-request din kay Jesus, di ba? Sabi nila, meron kaming hihilingi sa'yo na gawin mo sa amin. No? Ito rin yung same words ang sinabi ni Jesus. What do you want me to do for you? No? Balikan nyo yung nakaraang mga verses last week. Same question ang itinanong ni Jesus dito kay Bartimaeus at doon sa question niya kay James and John, doon sa magkapatid. Pero iba yung response. Ano response mo, James and John? Gawin mo kami isa sa kanan at isa sa kaliwa. No? Ibig sabihin, bigyan mo kami ng authority. No? Pero si Bartimaeus, anong sagot niya? Gusto kong makakita. No? Gusto kong makakita. Yung main na pangangailangan niya, yun ang gusto niyang tugunan ni Jesus. No? Kaya nga, ako lagi ko sinasabi, pag meron nagpe-prayer request, halimbawa, pag-pray natin yung mag-anak ko, pag-pray natin yung kapitbahay namin. No? Lagi ko sinasabi, halimbawa may sakit, no? Gusto isasama sa prayer request. Lagi kong sinasabi, ang dapat mong hilingin na prayer request diyan, kasi unbeliever siya, yung kaligtasan muna, bago yung sakit. No? Eh, gagaling nga yan. Sa impyerno naman pupunta, anong halaga nun? No, dapat ang una natin pinag-pray sa Lord, hindi yung kagalingan. No, lalo na pag alam natin ang believer, yung kaligtasan muna. No, yung kaligtasan muna ng tao. Dapat alam natin, lagi natin iisipin, ano ba yung pinakamahalaga. No, kasi minsan hindi, mas mahalaga sa tao yung kagalingang physical kaysa sa kaligtasan niya. No? Eh, maliligtas ka nga, gagaling ka nga. Eh, pupunta ka naman ng impyerno. No? Ano pipiliin natin? So, sabi ni Jesus, kinalapit ni Jesus si Bartimaeus. No? Naalala ba natin yung nasa Mark chapter 3 tayo? Nung nagkaroon ng national rejection kay Jesus, di ba naiba yung way ng paggawa niya ng miracles? Yung paggagamot niya na iba na. Hindi na public, di ba? Nagiging private na. No? Kaya pinalapit ni Jesus si Bartimaeus sa kanya. Kung tutuusin, doon sa pinalalagyan ni Bartimaeus, pwede na pagalingin ni Jesus dito. No, sabihin lang ni Jesus, gumaling ka, magaling ka na. Pero hindi, no, pinalapit pa niya. Kasi nga,
private na eh. Yung paggagamot ni Jesus, hindi na public. No? Personal na yung gagawin niyang miracle. At pansinin din natin yung tawag sa kanya ni Bartimeo, Rabboni. No? Yung guro, Rabbi. No? Yung guro, Rabbi. Pero pag sinabi mo Rabboni, ang ibig sabihin niya, Master. No? Lord. Ang ibig sabihin ng Rabboni, di ba nakita natin, no? Yung faith ni Bartimeus, no? Tinawag niyang Master si Jesus, tinawag niyang Lord. Eh, yung mga alagad niya, tawag nila kay Jesus, Rabbi lang eh, no? Yung guru lang eh. Pero si Bartimeus, ang tawag niya kay Jesus, Master. No? Ibig sabihin, dahil yung kanyang spiritual eyes bukas na. Bukas na yung kanyang spiritual eyes. Yung heart niya bukas na. Kilala niya si Jesus. Alam niya kung sino si Jesus. No? Kasi nga, ang tawag nila kay Jesus, ang tawag niya, Master na, Lord. At itong bulag na ito, sabi niya, I want to regain my sight. Regain. Ibig sabihin, dati nakakakita to. No? Dati nakakakita itong bulag na ito. At yung kanyang pagiging bulag, hindi yung naging sagawan sa kanyang faith, no? At tiwala kay Jesus. At dahil sa faith na nakita ni Jesus sa kanya, no? Kasi si Jesus yung tinitingnan. Yung faith. No? Paano tayo nasa-save? We are saved by grace alone. No? Through faith alone. Faith kanino? Kay Jesus. No? Kaya si Jesus, yun ang tinitignan sa atin. Yung ating faith. No? Yung true faith, kaya tayo magkakaroon ng kaligtasan. Yung faith-faithan lang, hindi tayo maliligtas doon. No? Faith-faithan lang. Meron kasing ganun, no? Kala nila, meron silang true faith, pero faith-faithan lang pala. O baka papaitan pa yung kanilang faith, no? At nakita natin, dahil sa faith nito ni Bartimeus, nag-respond si Jesus. Tinugon yung kanyang kahilingan. Hindi kagaya kay James and John, no? Si James and John, ni-rebuke pa ni Jesus. Kasi yung kahilingan nila, walang kasamang faith. Ano yun eh, may pagka-selfish yung request ni James and John. No? Ano sabi sa last verse? And Jesus said to him, Go, your faith has saved you. Di ba? Faith lang hindi magliligtas talaga. No? At bago pinagagaling, nililigtas muna ni Jesus. Kasi yun nga pinakamahalaga. No? Mas mahalaga yun kaysa sa karamdaman. Mas mahalaga yun kaysa sa sakit. O sa mga problema natin sa buhay. No? Mas mahalaga yun, yung kaligtasan nila. Kaya bago natin ipag-pray, yung mga mahal natin sa buhay na unbeliever, may mga gusto pang ipag-pray para sa kanila, pag-pray muna yung kaligtasan nila. Sila'y makasumpong din ng kaligtasan. To follow na yun eh. No? To follow na yun. Kung ano man yung pangangailangan niya. Ang mahalaga magkaroon siya ng kaligtasan. Sabi, immediately, he regained his sight. No? Pagkatapos nung salvation, susunod na yun eh. No? Yung kagalingan. At pagkatapos nung kagalingan, and he began following him on the road. Yung pagsunod. No, dapat mayroong pagsunod. Hindi yung pagkatapos mong nakuha yung kagustuhan mo, iiwan mo na ulit si Jesus.
No, yun ang gusto ng Lord, yung susunod tayo sa kanila, sa Kanya. No? Hindi kagaya ng wealthy, yung rich young ruler, no? Hindi siya sumunod kay Jesus kasi hindi niya kayang ipagpalit yung kanyang yaman. Marami sa atin gano'n, no? Hindi kayang ipagpalit kung anong meron siya. No? Tandaan natin yung faith natin, may object yan. At ang object niya na si Jesus. Itong bulag na ito, hindi niya kailangan ng evidence. Kasi bulag siya. Hindi niya naman nakikita nagpapagaling si Jesus. No? Pero naniwala siya kasi nadinig niya na si Jesus ay nagpapagaling. No? At narinig niya rin na ginawa na ni Jesus yung pagpapagaling na yan. No? Alam niya, may mga pinagaling ng bulag si Jesus. Kaya siya naniniwala na makapagaling din siya. Yun ang faith, no? Kahit hindi niya nakita, nadinig niya lang. No, iba kasi to see is to believe. To see is to believe. To see is to believe, naniniwala ka may utak ka, pero hindi mo pa nakita yung utak mo. Ano naging to see is to believe? Tanungin may utak ka? Meron. Paano mo nalaman? Nakita mo ba? O, diba? Sabi mo, to see is to believe. Tingnan mo muna yung utak mo, pagbiyak mo, tapos tignan mo kung may utak. Bago ka maniwala may utak ka. Kasi to see is to believe yung ano mo yung prinsipyo mo Pero hindi yun, no? Faith, hindi ganun ang faith. Ang faith, you believe kahit hindi mo nakita. That is faith. No, si Jesus ba nakita natin? Hindi, no? Pero naniniwala tayo sa Kanya. That is faith. Si Bartimaeus ganun din. Kasi iba, no? Tayo maniniwala sa sinasabi ng iba. Para gumaling ka, kailangan mo ng malakas na faith. No, yung mga, kailangan mo laksan yung faith. Pag hindi ka gumaling, no, lumapit ka. Mga miracle crusade na yan, ang tinatawag. Pag lumapit ka, hindi ka gumaling, mahina ang faith mo, kaya hindi ka gumaling, isisihin ka pa. Pero ang faith natin, dalawang klase, ano yung isa? Saving faith, either meron tayo o wala. Ano pa yung isa? Living faith. Yun yung sinasabi ni James na dapat may works. Yun na yung living faith. Yung kagalingan, hindi yan nakabase sa lakas ng faith mo. Yun na nakabase sa kalooban ng Lord. Kung pagagalingin ka niya, kung gusto niya pagalingin ka o hindi. Hindi lahat ang hihilingin natin sa Lord, matutugunin niya. Depende yun sa kalooban niya. No? At dapat lang tayo magtiwala. Hindi po hindi tinugon yung ating panalangin. At hindi sa point tayo sa Lord. Hindi, no? Lagi natin iisipin, mas maganda sa inihiling ko ang plano ng Lord sa akin. Kasi wala naman tayong alam Yun ang katotohanan. Wala tayong alam, hindi nga natin alam kung ano mangyayari mamaya. After 5 minutes, alam mo ba kung ano mangyayari? Hindi. Kaya dapat tayo magtiwala sa Lord. Kaya nga ito si Bartimaeus lang makakita na siya. Nakita niya na si Jesus talaga ng mukha at sumunod siya. Ito yung dapat na reaksyon ng isang mananampalataya. Na isang taong iniligtas ni Jesus. Dapat susunod. Hindi yung pagkatapos ka iligtas ni Jesus, dito lang ako. Uupo lang ako rito. Ayaw ko na sumunod. Sige Lord, mauna ka na. No, hindi ganun. Nakita natin ito reaction ni Bartimaeus, sumunod. No? Because following him on the road. Yung demon possessed, tatandaan niya, di ba gusto rin sumunod doon? Pero pinigilan ni Jesus, sabi niya, dito ka lang kasi
ano ka testimony ka ng Diyos. Ikaw yung magte-testimony rito. Diba, nakita naman natin na nag-testimony yan siya at pagbalik nila doon, ang dami ng follower ni Jesus. Ganon, no? Yung young rich ruler, nasa kanya yung lahat. Pero hindi niya ito giniba para kay Jesus. Kaya at the end, mawawala lahat yun. Mawawala lahat yun sa kanya. Si Bartimaeus, wala siya. Yung kahit isang balabal niya, iniwan niya. At sumunod siya kay Jesus. Pero at the end, hindi lang yung nakakita siya. No, ang nangyari sa kanya, kung hindi nagkaroon siya ng buhay na walang hanggan sa piling ni Jesus. Greater yung kanyang napala. No, greater yung kanyang napala. Dapat ang isang mananampalataya, ganun din. Yung tunay na mananampalataya, dapat susunod talaga sa Lord. Dapat susunod talaga. Kapag na-stagnant yan, hindi pa yan na-born again. No, kasi, hindi sumunod eh. Nakikita naman natin, no? Example, sumusunod yan dapat. Automatic yan. Ay, ililigtas na lang Lord. Wala lang. Niligtas ko lang siya para umupo lang dyan. Ganun ba yun? Hindi gagawin ng Lord yun. Lord, kapag iniligtas ka ng Lord, may plano sa sayo. Meron siyang plano sa'yo. At dapat sumunod tayo sa Kanya para mangyari o maganap yung plano na yun. Kasi kung hindi tayo susunod, mapapag-iwanan ka. Ano magaganap yung plano na yun? Ibig sabihin, wala talagang plano ang Lord sa'yo. Hindi ka sumunod eh. Kaya, kung minsan, no, nakakalungkot, maraming mga false assurance na nangyayari. No? False assurance. Kaya nga ako, hindi ko talaga pwedeng sabihin sa isang tao na congratulations sa kanang mananampalataya. Hindi ko pwedeng sabihin yun kasi hindi ko alam yun. No? Ayaw ko magbigay ng false assurance. Nasabihin mo, congratulations, mananampalataya ka na. Tapos hindi naman bumilis yung tao, nandun lang. Asa siya na siya ay saved. Yung pala hindi naman. No, pagdating sa impyerno niyan, maalala ka niyan. Sabi ni Pastor, save ako. Bakit nandito ako sa impyerno? Diba, sisihin ka pa niya. Magngangalit yung ngipin niya dahil sa'yo. Diba? Kasi binigyan mo siya ng false assurance. No? Kaya yung ating pagiging born again, may evidence dapat yan. Merong bunga, laging sinasabi ni James. Faith without work is dead. Dapat meron. No? Kaya kapag ka nararamdaman, nakikita natin parang wala akong bunga, Lord, mag-pray ka, no, Lord? Ano mo ko, baguhin mo ko. Gusto ko sumunod sa'yo. I-sanctify mo ko para maging Christ-like ako. Kahit hindi biglaan, kahit unti-unti. Ang mahalaga, mayroong pagbabago sa aking buhay. Tulungan mo ko, Lord. Pag-pray natin. Kasi sayang, no? Sayang yung pagpunta natin dito sa church. Kung pumunta ka rito, hindi ka naman nasa-sanctify. No? Alin sa dalawa. So, may problema ako, o ikaw ang may problema. Isa sa atin yung may problema. Kasi hindi ka nasa-sanctify. No? Kasi pag linggo, di ba? Yung sermon natin, halos tagos hanggang buto talaga eh. Dapat nasa-sanctify tayo. Dapat na-absorb natin yun. Dapat nakikita natin yung sarili natin sa sermon. At hindi ko sinasabing, pag ako yung nag-preach, hindi ko sinasabing ako accepted ron. No? Kasama ako ron. Kaya nga lang ko sinasabi, tayo. Tayo. Hindi ko sinasabing kayo. Kasama ako doon. Doon sa ini-edify ng Diyos.
Kasi kailangan mo rin yun, tao rin ako. Okay? So sa ating pagtatapos, sabi, the greatest loss you experience in this life does not compare to the glorious gain found in Christ. Sinabi to? Si Paul. Ang pinakang malaking kawalan na mararanasan mo sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa maluwalhating pakinabang na matatagpuan kay Kristo. No, wala, kahit na sa, siguro, i-ratio natin, no? Ratio, alam niyo ratio? Ipaghahambing natin. Siguro ang ratio, 1 million to 1. Ganun ang ratio. Yung loss, at saka yung gain sa kingdom. Yung loss sa mundong ito, yung gain sa kingdom, 1 million to 1. Yung one loss mo dito, 1 million gain sa kingdom. No? Kaya huwag natin, paghandaan natin yung future. Yun ang paghandaan natin. Huwag yung buhay natin dito kasi napakalaki ng ratio. Kung sabi niya, the greatest loss. Yung greatest na yung greatest na mawala sa iyo sa mundong ito. Hindi daw pwede i-compare sa glory na tatanggapin natin pag nasa langit na tayo. Kaya magsikap tayo. Magsikap tayo na magkaroon ng mata na nakapokus o nakatuon para sa eternal o sa walang hanggan. Doon tayo, magsikapan natin yun. Yung ating focus, yung kabayo, di ba? Nakita nyo, may nilalagay dito yun. No? Ano tawag doon? Tapauho. No? Tapauho ang tawag doon. Bakit nilalagay dito yun? Kasi pag tinanggal mo yan, ang mata ng kabayo dito nakatingin. Kasi nasa gilid yung mata, di ba? Pero pag nilagay mo yan, may salamin sa loob yun. May salamin sa loob. Pag nilagay mo yan, ang tingin ng kabayo doon. So, dapat tayo gano'n. Huwag dito, no? Huwag sa mundong tayo naka-focus yung ano. Magpagawa kayo ng tapauho para ang uligalan kayo dyan nakatapauho kayo. No? Dapat yung focus natin nasa Diyos lang. Huwag sa mundong ito. No? Kasi, ewan ko na lang, no? Sabi ko nga, ang pagsisisi lagi nasa huli. No? Meron bang tao na nagsisimula? Hindi, ang pagsisisi lagi nasa huli yan. Huwag natin antayin na tayo magsisi. Hanggat may time pa, may oras pa. Let us focus sa eternal at sa walang hanggan. Okay?